Wife for the CEO. Chapter 1. Nang umagang iyon, nadatnan ni Matilda ang kanyang mga magulang sa dining area nila na kumakain ng almusal. Huli na siyang nakalabas dahil nag-ready siya para sa job interview na pupuntahan niya. Kailangan presentable siyang tignan para ma-impress ang mga nag-interview at matanggap siya sa ina-applyang trabaho. Magandang umaga, bati niya sa mga magulang, sabay halik sa pisngi ng mga ito. Good morning, sweetie, ganting bati ng mga ito. Inusog niya ang upuan kung saan lagi siyang pumupwesto at umupo. Matilda, iha, hindi ba at ngayon ang interview mo sa trabaho? Tanong ni Maribik na kanyang ama. Opo, Papa. Ngayon araw po ang interview ko. Sana ay matanggap ako sa trabaho. Oo naman. Sang-ayon ng ina niya na si Aida. Paniguradong matatanggap ka sa Smith Corporation. Sana nga po. Ang Smith Corporation ay ang isa sa mga kumpanyang pinagpasahan niya ng resume pagkatapos niyang graduate ng college. Lumipas ang 20 minutes na tanging kain at kwentuhan ang ginawa nila. Laging ganoon ang senaryo nila tuwing umaga bilang isang pamilya. Nagmadali siyang ubusin ang almusal para agad na makaalis at hindi abutin ng traffic sa daan. Nang maubos ang almusal, ay in-straight niyang ininom ang kape at sulka tumingin sa relong pambisig. Nataranta si Matilda nang makita na malapit na siyang malate sa interview. Agad siyang tumayo at binitbit ang shoulder bag. Pa, mauna na po ako. Paalam niya. Baka malate po ako sa ini-interview ko. Lumapit ulit siya sa mga magulang at humalik sa pisngi ng mga ito. O siya, iha, ani Aida. Mag-ingat sa biyahe ha. Bilhin ito sa kanya. Opo, ma. Tinalikuran na niya ang mga ito at naglakad palabas ng bahay nila. Nang nasa gate siya, ay bigla siyang natigilan dahil sa kabang nararamdaman. Kaya mo yan, Matilda, ay niya sa sarili. Pinapalakas ang dibdib. Walang mangyayari kung padadaig siya sa kaba. Makalipas ang kalahating oras na pagbiyahe ni Matilda, ay nakarating na siya sa lugar kung saan naroon ang Smith Corporation. Matilda, kumalma ka nga, kausap niya sa sarili. Huwag kang kakabahan o matakot. Kung makaliak ka naman ay parang haharapin mo si kamatayan. Tumingala si Matilda sa matayog at marangyang building ng Smith Corporation. Kahit sino naman na mag-apply doon ay kakabahan dahil hindi basta-basta ang kumpanyang iyon. Inayos niya ang suot na office attire na nagsuot dahil sa pag-commute niya at saka huminga ng malalim. Naglakad siya papunta sa main entrance. Agad siyang pinapasok ng security guard nang ipakita ang ID at sinabing naroon siya para sa job interview. Nang nasa lobby na siya, hindi siya nagdalawang isip na lapitan ang isang babae na napadaan na mukhang doon rin nagtatrabaho. Miss, excuse me, tawag pansin niya. Napatingin ito sa kanya. Yes? Bakit? Magalang naman itong tanong. Ang totoo niyan, nandito ako for interview. Gusto ko lang malaman kung saan pupuntahan yung room kung saan i-interviewin ng mga new applicants. Magalang din naman tanong ni Matilda. Opo, may naka-schedule kaming applicants ngayon for interview. Ano po ang pangalan niyo? Matilda Hernandez po, sagot niya. Ah, kayo po si Matilda Hernandez? Tumango siya. Sa 10th floor po yung room kung saan po kayo may interview. Sabi pa nito at binigyan siya ng guide kung saan siya dapat pumunta. Salamat! Nakangiting pasasalamat niya. Tinignan ang pangalan nito sa name tab na suot.
Nagpaalam na siya dito at nagtungo sa elevator. Pumasok at pinindot ang 10th floor. Bumukas ang pintuan. Nagmamadaling lumabas si Matilda nang biglang napauupo siya sa tiles ng sahig. Aray ko! Yung puwet ko! Pasigaw niyang daing. May matigas na bagay na bigla na lamang tumama sa kanya, dahilan para mapaupo siya bigla. Tumingala si Matilda at nakita ang isang gwapong binata na nakatingin rin sa kanya. Nakasuot ito ng Amerikana. Naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Namula ang mukha niya sa hiya dahil sa ganoong sitwasyon pa siya nakakita ng gwapong nilalang. Pero kahit gwapo ito ay blacklisted na ito sa dapat niyang gawing crush dahil imbis na tulungan siya ay tinitikan lang siya.